Hello my babies! Kumusta? This is Sheila and welcome to my vlog. After how many years of praying and planning? So, andito na kami ngayon. Hopefully we make it and we will make it. I know God can and will for us. Yes, we had our admission slip at bago yan. Nagdaya muna kami ng halos 3 hours makapunta lamang dito sa kanilang universidad. But I commend their service. It was fast, smooth, and easy lang. So, napakabilis. Story time na lang muna tayo bago kami nag-decide magpa-enroll. Our entrance exam schedule was at 1 p.m. and nakarating kami doon sa grad school building almost 12:30 after mag-lunch. Ang saya-saya namin after ng mahabang biyahe, syempre nakarating kami early. Pa, mali pala yung pagkabasa at pagkaintindi namin ng room building. Sa kabila pala. Ayan na nga at na-late kami. Patapos na yung iba, buti ni-reschedule yung exam at 3 p.m. Yes, it was very smooth transaction that time. Naulan, medyo malakas at walang masyadong nagpapa-enroll ng mga students. So, we also decided to continue processing na lang para isahan yung biyahe, yung gastos, at kasi nakakapagod. Tapos malayo din kasi yung school place nila. But we are so grateful to God that He made us for us. And yun nga, ina-enjoy na lang namin yung mga ginagawa namin on that day. Sabi nga nila, no pain, no gain. I remember this is the very thought of my Korean student long time ago. Anyway, I remember last year din, kumuha rin ako ng entrance exam dito sa kabilang isla. Bale, 3 kami noon ng kasama ko. However, hindi ko na napagpatuloy yun. Kasi nauna kong babayaran yung laptop ko at di pa tayo mayaman guys. Kaya one step at a time lang as long as moving forward. So, 3 kami noon. Nag-quit rin yung isa. And I'm happy to hear na yung isa malapit na raw matapos yung mga units niya. And malapit na raw magko-compre. Wow! Congratulations! Tagal ko rin din nakapag-aral ulit. Nakakamiss din pala. Pero I think depends na rin sa tao. Almost 9 years na hindi ako bumalik ng schooling. So, I really miss going to school, doing assignments, pero hindi ko na-miss yung walang allowance. But at least makakapag-refresh na ulit tayo ng mga terms and regulations. Tama ba? I heard one time, sabi ng retired grade 1 teacher ko dati, mas okay daw na nag-aaral ka talaga personally kasi kapag early grades daw natuturuan mo, lalo na sa reading at writing, nakakabobo din daw sa teacher. Kasi lagi na lang daw ABC or di kaya numbers 1 to 100, so need ng personal development and career development. So, sabi niya, maglaan ka daw ng time para sa sarili para mag-aral. Ako believe talaga sa mga wide readers ang gagaling at tatalino nila. Ako mahilig naman ako sa mga libro. Naalala ko nga, nabili pa ako noon galing Maynila isang karton ng mga libro, tapos binibenta ko. Then, meron din nung 2020, pandemic ata yun. Usong-uso yung mga plantito. Grabe yung bentahan nun. Libo-libo yung mga bentahan ng mga plants nun. Pero sa akin, iba. I exchange groceries sa books. Merong isa noon, nag-barter ng mga health-related books sa akin in exchange ng loaf bread at Pantina shampoo. Wow, that was so amazing. That's how I love seeing books. Pero aminin din, di na ako masyadong nagbabasa ngayon. Patulong naman dun. Di, busy na ako kaka-edit ng vlog, char. So, yung dami kong sinabi na iba na tuloy yung istorya. What happened sa first day was good. Nagbiyahe ako ng motor galing bahay at 6 a.m. Sumakay ng bus galing bayan. Then nakarating ng city past 8. Kumuha ng ticket card. Sumakay ng fiber boat papuntang isla. Sumakay ng jeep papuntang school. Bumaba. Kumain ng tanghalian. Nagantay ng 1 p.m. exam pero kumuha at 3 p.m. Nagpa-enroll at umuwi ng 4:30 p.m. Sakay ang tricycle. Kumuha ng ticket card. Sumakay ulit ang fiber boat to Iloilo. From Wharf to City, sumakay kami ng jeep at nag-taxi papuntang terminal. Nag-bus papuntang bayan at motor naman ulit pa uwi. Nabilang mo ba? Na-imagine kung gaano kalayo ang isla sa bahay namin? Susundan, tanghayan, abangan ang aking eskwela series. See you next vlog. Bye-bye!